For today's vlog, samahan niyo ako sa mga ganap ko ngayong araw. Hello mga mima, kamusta ang araw niyo? Medyo nga masama ang panahon pero nakagayak tayo at meron nga tayong importanteng pupuntahan. Pagkatapos ko nga gumayak dyan, agad naman nga akong lumabas ng bahay para nga mag-abang ng tricycle at luckily, meron na nga rin dumating na tricycle at nakasakay na nga rin ako papuntang Kalagbangan Crossing. Mabilis nga lang ako nakarating dito sa crossing dahil medyo may kalapitan nga lang ito sa bahay namin. Pero dahil nga sa umuulan, itinabad nga akong maglakad dyan. Alas 12 na nga ng mga oras na yan pero tingnan mo nga naman ang panahon parang magdadapit hapon na. After 1 hour ng pag-aantay, meron na rin nga palang dumating na bus. Ali si Papa Orly nga ang driver dito, kaya naman makakalibre tayo mga mi. At dahil nga bakante naman dito sa may bandang unahan ay dito na nga rin lang ako umupo. Nakrigyos talaga ako sa isang pasahero na meron ngang sinakay na 4 na sako ng baging na ito. At nga alam ko anong tawag sa baging na ito pero kadalasan nga nakikita ko itong gumagapang sa mga punong kahoy. Fast forward mga mi, balik kasama ko na nga pala dyan si Don Makmak dahil meron nga kaming pupuntahan na importante at nagpasama nga siya sa akin. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga lugar na ayaw ko talagang puntahan mga mi, ang hospital. Bago nga kami pumasok dito, agad ko naman yung kinontak yung mother ng bata. Nandito po kami sa sa labas po ng BMC. May gusto po kasi mag-donate ng dugo po. O+ po. Pagkatapos ko ang matawagan yung nanay ng bata to inform her na merong willing na mag-donate ng dugo niya, which is si Don Makmak. At dahil nga hindi naman kami familiar sa pasikot-sikot sa BMC, kaya naman nagtanong kami dito sa security guard kung saan yung way papuntang blood bank. Medyo nalito nga lang ako dun sa instruction ni kuya, pero thank you kuya dahil sabi niya nga sa amin kapag meron nga kami nakitang security guard ay magtanong-tanong na nga lang daw kami. Marami nga pasikot-sikot, kaya sabi ko kay Don Makmak kapag meron nga kami dito nakitang security guard ay magtatanong nga ulit kami. Tanong saan po dito yung blood bank? Old blood bank. Ayan po. Sige po. Thank you po. Eto nga yung tinurong building sa amin ni kuya, kaya naman pumasok nga kami dito pero meron nga ulit ako nakitang security guard kaya nagtanong nga ulit ako dito kung saan kami liliko, kung left or right. And papunta na nga kami dito sa may right side dahil dito nga daw yung papuntang blood bank. Para nga kami ditong nawawalang bata dahil halos lahat nga ng signage dito ay talaga namang binabasa ko kasi baka naman madaanan namin yung blood bank, hindi na kami nag-aalam na nadaanan na pala namin. After few minutes ng pag-iikot at sa wakas nakita rin nga namin yung blood bank. As per instruction ni mother, sabi niya sa amin pagdating nga namin dito sa blood bank ay sabihin nga lang namin yung pangalan ng bata dahil nakasabit na nga rin sila ng requirements dito. And I asked permission from the doctor kung pwede ko siyang isama sa vlog ko and he said yes. Sabi niya nga sa akin we have to use the social media para mahanap talaga yung perfect na blood donor dun sa bata dahil kailangan nga ng masalina ng platelets. Yes mga may, kailangan ng platelets ng bata. At dahil nga platelets yung kailangan ng bata ay kailangan nga mag-undergo ng laboratory test ng donor dahil platelets nga yung isasalin dun sa bata. Akala nga namin yung regular na kukuhanan lang si Don Makmak ng dugo pero hindi pala dahil machine mismo yung kukuha ng dugo sa kanya dahil platelets nga yung kailangan. Apheresis donor should be at least 18 years old and ang dapat ang timbang niya ay 50 kilograms or 110 pounds and should have been a successful blood donor for the past 12 months. Disclaimer lang, hindi po ako expert sa mga ganitong bagay. Ito po ay base lang sa explanation ni doctor and binigyan nga po kami dyan ng pamphlets para at least meron kaming idea kung perfect donor ba siya o hindi. Kaya if you are a regular blood donor na may O+ blood type and willing to undergo several laboratory tests, just PM me dahil etong batang to kailangan ng tulong. He deserves to experience a normal life that a child should have. Kaya hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Please like, follow, and share. Salamat sa panonood.